morning everyone. So nagbabalik ang nonchalant ko yan ninyo. Namiss nyo ba? So yun nga. Medyo matagal na rin yung last upload ko dahil maraming nangyari after nung Vietnam trip. So for today's video, share ko kung ano nangyari. And bago ang lahat, share ko lang din kung gaano katagal yung last upload ko. Ganon din katagal na nag-stop yung weekend routine ko, which is yung pag-jogging. So back to zero ulit tayo. Pero happy ako kasi kahit matagal yung last na pagpapapawis ko, na-maintain ko yung 2 kg na nabawas sa akin. So okay na din. Ayoko nang lokohin yung sarili ko. Tinanggal ko yung salamin ko dahil gusto ko magpakit sa video. Eh nahihirapan ako maglakad, so suot ko na lang siya ulit. Ayan, mas malinaw. Okay, going back dun sa mga nangyari after ng Vietnam trip. First, biglang uwi sa Pinas. So hindi talaga siya planado. 2 days, parang binook ko yung ticket 2 days before nung mismong flight date. So yun nga, yung unang nangyari. Same day nung umuwi ako sa Pinas, dinala ko, tinakbo namin yung kapatid ko sa hospital. Pero okay naman na siya ngayon, stable na. Nagpa-follow up na lang siya sa heart center. So ang nangyari, naglalakad kami papuntang Andox kasi malapit na Andox sa amin. Kasi halos 4 na taon din akong hindi umuwi. So nagka-crave talaga ako sa Andox. So bigla na lang niyang sinabi na na kung normal lang daw ba yung nararamdaman niya, na sobrang lakas at ramdam niya kapag hinawakan niya yung dibdib niya, nagpapalpitate siya nung time na yun. So tinignan ko, so nagulat din ako kasi ang lakas talaga nung kabog ng dibdib niya. So una kong ginawa, dinala ko siya dun sa kapatid ng asawa ng tita ko na nasa US, doktor siya. So nung chinek niya yung heart rate, sobrang bilis nga talaga, tsaka mataas. So in-advise sa akin, takbo ko na sa ER. So yung same day din, din ako sa pinakamalapit na hospital sa amin. So chinek yung heart rate ng kapatid ko, pumapalo ng 200 plus. So yun nga, tumagal din kami siguro ng mga 30 minutes to 1 hour dun sa unang hospital na pinuntahan namin. Tapos napababa naman nila. Pero in-advise na dalhin sa ibang hospital kasi walang specialist, tsaka kulang yung equipment nila para i-check or i-thoroughly check yung status ng kapatid ko. So yun na nga, lipad kami sa pangalawang hospital. Nung dumating kami sa pangalawang hospital, stable naman na yung kapatid ko, normal yung heart rate. Tapos nung ini-ECG siya, normal. Kaso binalik siya sa ward niya, siguro mga wala pang 5 minutes, bigla na namang dumaing na nararamdaman na naman daw niya yung heartbeat niya. So syempre takbo na naman kami dun sa nurse station. Tapos ang in-advise nung nurse, i-check nung isang specialist, which is ginawa naman. Ang kaso, medyo mataas yung fees nung fees na kailangang bayaran para sa doktor at para dun sa series of tests na gagawin nila. And dahil hindi man talaga expected yung nangyari, so hindi ako prepared. So humingi ako ng quotation kung magkano yung butin
kung gagawin yung series of test doon sa pangalawang hospital na pinuntahan namin. So mahal talaga siya, and kilala talaga yung pangalawang hospital na yun na mahal magsingil or mahal yung bayad talaga. So humingi ako ng opinion dun sa half brother ko. Ay sinabi na pumunta sa hospital sa Los Baños. Hindi ko lang sabihin kung ano pangalan, which is ginawa rin namin. Pagdating namin dun sa pangatlong hospital, puno na daw. Walang tawag dito, walang specialist na available. So okay, fine. Buti na lang doon sa pangatlong hospital na pinuntahan namin, parang ilang minuto lang may available na hospital. And luckily, hindi puno yung hospital, plus may specialist na available. So yun, doon na kami nagtuloy sa huling hospital na malapit sa pangatlong hospital. Nalito ko na. So yun na nga, na ICU yung kapatid ko ng 2 gabi, kung di ako nagkakamali. Monitor lang yung heart rate niya, and sa awa ng Diyos normal naman, pero kailangan pa rin i-monitor or kailangan gawin yung series of test na sinuggest noong unang hospital na pinuntahan natin. Noong una na dismaya ako kasi ilang araw nga lang itigil sa Pinas, tapos ganun pa yung nangyari. Naubos yung araw, naubos yung oras dahil sa pagpapabalik-balik ko sa hospital. Pero na-realize ko, blessings in disguise na rin, kasi matagal na palang nararamdaman ng kapatid ko yun, which is kinikimkim niya lang. Kasi paano ko ba sasabihin, hindi siya close sa mga kapatid ko, sad to say. And kung hindi naagapan, baka mas pangit yung nangyari doon sa kapatid ko. So thankful na rin ako doon, at binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na dumalaw sa bahay, at yun pala yung magiging reason ng pag-uwi ko. Isa pang masasabi ko, pero hindi ko nilalahat, ito ay based dun sa na-experience ko sa nangyari. Ang pangit ng sistema nila sa hospital nila. Bukod dun sa ang daming forms na kailangang i-fill out, hindi talaga sila kikilos kung wala kang ilalabas na pera. At na-compare ko talaga siya sa hospital dito sa KL, kasi na-hospital na ako dito. Napaka-smooth lang ng proseso. Ewan ko, nakakaawa lang kung lahat ng hospital ay ganun yung sistema. Kawawa yung mga tao na walang mailalabas na pera ng ganung kabilis. Kawawa talaga. Sana magkaroon ng pagbabago para less hassle or less isipin na lang din dun sa pasyente or sa kaanak ng pasyente. Yun lang. So kung umabot ka sa part na to, certified mosang ka. Joke lang. So yung sumunod na nangyari, nakabalik na ako rito sa KL. Siyempre back to work. Bumuhos naman yung trabaho. Hindi na ubos ang backlogs dahil kulang sa tao. To the point na kailangan kong mag overtime, 3 hours, 4 hours, 5 hours, at sobrang nakaka-drain dahil sa pagod, kung ano-ano yung nararamdaman ko sa katawan ko. Lagi masakit ang ulo, masakit ang batok, ganyan. Dati kasi nagkaroon ako ng anxiety, tsaka
nagka-panic attack ako. Nagkakaroon ako ng panic attack. Pero na-overcome ko na yon. So alam ko na kung paano siya kontrolin. Kaso, dahil sa pagod sa trabaho, unti-unti ko na rin namang nararamdaman yung mga sintomas. Pero buti na lang, alam ko na yung gagawin. So, hindi na siya ganun kalala. Compare nung nakaraang mga taon na grabe talaga, laking epekto ng anxiety tsaka ng mga panic attack ko. Naapektuhan yung trabaho ko, mga tao sa paligid ko. Ay, hindi ko na ididetalyado, basta napapagod na ako. To the point na gusto ko nang umuwi. Kaso, pag uuwi naman ako, another isipin na naman. Which is, ano mangyayari? Yung kinikita ko dito, hindi ko kikitain sa Pinas. Yung mga ganong bagay. So, ginagawa ko na lang, nagdadasal. Pinagpe-pray ko na bigyan pa ako ng lakas para magpatuloy. Kasi iniisip ko na lang din yung mga plano ko in the future. Yun yung pangahawakan ko, kaya pinipili kong magstay. At yung panghuli, kaya nawalan akong ganang mag-shoot ng video kasi hindi ako makagawa ng thumbnail. Kasi hindi ma-verify yung YouTube account ko. I did some research na try down na gumamit ng ibang number, which is ginawa ko, kaso same error pa rin yung lumalabas. Tapos yung ilang content creator na pinagtanungan ko, mag-send ako ng report sa YouTube. Ang kaso, yung sinasuggest na solution ng YouTube, yun yung mga pinaggagawa ko at walang gumana kahit isa. Naggawa ako ng bagong email, kumuha ako ng bagong number, same pa rin. So nung nag-search ako sa internet kung meron ba dito sa Malaysia na nakaka-experience ng ganung issue, sabi meron daw. Yun daw network ng Malaysia, parang hindi supported yung OTP ng YouTube, parang ganun. So may naisip akong isang solusyon. Gumamit ako ng number ng Pinas. Kumuha ako ng eSIM for GCash. Kaso ganun pa rin. And na-realize ko, since nasa Malaysia ako, syempre yung network ng Pinas ko-connect sa partnered network dito sa Malaysia, which is yun nga, hindi talaga siya gagana. So kung meron sa inyo na nakakaranas ng gantong error sa pag-verify ng account, please comment below kung ano yung ginawa nyong solusyon para ma-verify yung account niyo. So hanggang dito na muna guys, sakit na muna ako kasi halos isang oras na rin ako naglalakad. So time check, it's 8:08. Mamaya lalabas ako, samahan niyo ako. See you guys later.